Maynila, pero ano yung parang gusto mong maibalik sa Maynila now that you are back in Manila? Well, one thing is for sure, no, yung MBN pa rin, no, we will continue that. The minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. No, yun yung medyo magastos na portion ng pag-gobyerno. Yung konti ang gastos pero maraming oras na gugugulin, siguro yung talagang dinidemand ng tao ngayon, yung kadugyutan ng Maynila, it has to be confronted. Sabi ko nga, ayan nyo, mga batang Maynila, yung sinabi ko sa kampanya, lilinisin natin ulit ang Maynila at magiging pilitin natin maging maaliwalas muli ang Maynila. The second is the issue of peace and order situation because crime rates of Manila went to the roof talaga. We became tumaas ba? Masyadong number one kami in Southeast Asia at 65% crime index ng Manila. So I think it's a concern of the people of Manila that we should confront immediately. May awa ang Diyos pag-assume natin sa June 30, we'll try to keep the ball rolling agad. Start na kagad hanggat maaari. With the help also, of course, of our City Hall employees. We need their help. And the uniform personnel of the police district and all other individuals. And of course, siyempre, kapag hingin ko na rin yung pagkakataon na ito na hingin din ang tulong ng ating mga kababayan sa lungsod na samahan nila ako because I cannot do it alone. We have to come together to make Manila great again. Pero yung Metro, pag sinabi mong peace and order, alam mo, isa sa mga very important component, yung dagdagan nyo yung mga CCTV cameras. At saka hindi lang tayo nagre-rely sa mga private citizens na kumukuha ng mga, let's say, smartphone nila, video. Pag meron CCTV cameras, lalo na kung nandun sa mga barangay na mga, let's say, hotspot, di ba, na laging may potential na mga... Nung time ko, we deploy about 200 plus cameras in the city of Manila. That's why I really don't know why I don't know if is it being utilized. I cannot answer that now. But definitely it will help apprehend yung mga maraming masasamang loob dyan who will commit yung mga tolongges na to. Pero naman sana naman magbago na kayo. Pabalik na tayo. It's either warning ba? Warning? It's either magbago na kayo o magbago na rin kayo ng address. Stay because I think the people of Manila deserves better things from their government. Marami bang yung drug problem sa Manila? Ay, dumami talaga. Dumami rin? Maraming lumakas ang loob. Okay. Maraming lumakas ang loob. So, magbago na rin sila ng bisyo. Okay. Because we will not tolerate anything that will harm the citizen or the people of Manila. It is morally and technically our obligation to be of service to the people. Yun naman talaga ang basic concept ng pamamahala. Wala tayong, hindi tayo mangingimi na ipatupad yung bagay na kailangan ipatupad. Basta yung political paglilinis, pagsasaayos, at kapanatagan ng pamumuhay sa Manila. Kasi ang isang challenge pa ng Manila, Bert, Manong Danny, yung dumadako sa Maynila, nangangamba din. Dayo? You mean yung mga dayo? Dumadako, in and out of the day. Work and eskwela. Kaya yung mga magulang from Metro Manila or other parts of the country is also worried because their sons and daughters or their children goes to school in Manila. Yung mga nagbo-board. Diba? Yung gano'n. Siyempre, gusto nila secure. Kaya ang Maynila is napaka-diverse ng demographics. Kaya very challenging. And if peace and order will not be addressed, lalo kaming babagsak. Wala nang negosyong papasok sa amin. And we need that for us to provide jobs and opportunity for our people. Pero Mayor, pag upo mo ng June 30, ano yung unang order of the day mo? Linisan tayo at saka kalawitan ng Tolonges. Talagang yung dalawa na yun, yung lilinis saka when you say lilinis, ibig sabihin i-streamline mo rin ang kawani ng City Hall? Ibig sabihin may mga babaguhin ka rin. May mga babaguhin tayo, but o papasok ang bagong grupo or what? No, that's a minimal thing that the least of my problem. My problem is yung actual, the physical environment ng tinitiran ng taong bayan. Tama. Yung kapaligiran ng taong bayan.
No? Yung paano magiging maaliwalas at panatag siyang lalabas muli ng alas 12 May ng peace of mind. Peace of mind. I think that's a major concern for any person, no? Not only siguro in Manila but in the world. And they deserve it. They deserve that. At Mayor, ano yun, mapapromise mo or gagawin mo ba na paglabas ng Manileño sa bahay niya, walang tambak na basurang sasalubong sa kanya? Yun ang Na linggo, ilang yan linggo. ang dream and aspiration natin because hanggang ngayon, yan ang problema sa Maynila ngayon. Nabaklas niyo na ba lahat ng mga campaign na Ako, materials doon, no, di ba? Nung A13 pa lang, baklas. tumira na kami. Okay. nagbaklas na sila eh. A13 tumira na kami. Okay. Pagkahalal Dumi. nung A12, o di after nung mga gawain, ng mga watchers, collecting data, the following morning, nangalawit na kami ng mga namin, poster namin. Kapot ba yun, Mayor, nung nag-take oath ka na sa Supreme Court? Kahapon. Supreme Court? Bakit? Iba? Justice Pero ko. simple. Oo. Napaka-simple. Ayoko na. Totoo yun. Napasi mo pala. Ang galing mo. Ano to, field reporter to namin Talagang ano na yan, veterano na sa field nga namin yan. Kaya, Alam mo, sa hirap ng sitwasyon ng Maynila, ayaw na natin ng mga magagarbong dahil sabi nga, importante muna yung major concern ng tao. Pero, It's always about the people, not about isa pang malaking problema ng Maynila, yung traffic. So, Yes. ayan, isa pa yan, mga, let's say, tututukan natin that's kasi. part of the Yung mga enforcer na nagtatago. di ba nung araw, ang dami ko nahuli live. Alam mo ba, Dani? Nila-live ko. Nakanyangga ako sa... nagiging traffic enforcer ka minsan di ba? Ay, bigla akong bag, lalabas Gagawin muli yan. Gagawin muli yan. Sasakay ka sa mga, let's say, LRT. Para at least makita mo ang kalagayan ng mga mananakay din. Di ba? Basta ang pinangako natin sa taong bayan na sa mga taga Maynila, ibabalik natin yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Yung maiparamdam mo lang sa kanila na may gobyerno sa Maynila. That I made commitment during the campaign. Mayor, ang Pangulong Bongbong Marcos, ang sinabi niya dahil tapos na ang eleksyon, tigilan na yung pamumulitika, di ba? Magsama-sama para isulong yung mga programa ng pamahalaan. Sa lungsod ng Maynila, anong take nyo sa ganong sinabi ng Pangulo? Tapos, syempre, meron Mag-reach kayong... out ka ba? Tama naman yun. Meron kayong hindi pagkakaunawaan ngayon ng incumbent mayor na let's dati unite. mong kasama. Kumusta yung situation? I already said my piece, Robert and Manong Danny, proklama ako. Kasi talaga nag-aalimpuyo ang tao. Naramdaman mo sa resulta di ba? Sabi ko, kakot, humupa na ang damdamin, pahupain nyo na ang damdamin ninyo. Let's start healing each other. And Nag-extend ka ng hand. Together. You extended the hand. Sinabi ko kaagad yun. During exactly when I got proclaimed. Okay. A second before, after ako i-proclaim yun na kagad ang sinuggest ko na sa taong bayan, magbati-bati na kami. And with that statement by the President, I think it's good for everyone. Pati mga LGUs, subscribe to that. Para na tayo? Humupa na. Tayo na lamang. Total, parang sa nag-desisyon mga na. winners, maging magnanimous na lang. Parang, let's say, hindi na yung parang galit-galit pa rin. Di ba? Yun yung sinabi ko doon sa dulo. Ganon? Let's be magnanimous in our victory. Isko Moreno. Opo, doon sa sa session hall. Sabi ko, kaya lang we have to state facts. Para alam Tama, lang. totoo naman din. I think I am obligated. May obligasyon ako sa taong bayan na malaman nila ang tunay na sitwasyon fiscally or the fiscal situation of the city. Importanteng malaman ng tao nga lang yun. I have to state that on a particular day, pag nag-assume tayo, anong katatayuan ng salapi ng pamahalaan, sitwasyon ng pamahalaan. And from there on, we move forward. We face the challenges, we move forward. Yun lang tingin ko yung importanteng malaman ng tao. Pero ngayon ba, hindi ko lang nasundan pero nakita ko si Sam Versosa conceded, di ba? Yung mga iba bang mga nakalaban mo nag-concede na rin or natanggap na yung resulta? Hindi
Wala na. Parang nung nabasa ko kasi yung statement, parang wala namang mention sa kanya eh. Ako rin. Parang in general siya addressing sa mga taga Maynila. Na Pero doon sa tapusin mga sila. sa kanila parang hindi. Di ba kay bati pa ni Mayor Hani? Hindi, wala naman kami, nag-compete kami, but hindi ko sila kinukonsider na kaaway. Ayan. Okay. It's just a plain and pinresent simple mo lang ang competition. plataforma mo na ino-offer mo uli. Di ba? Parang gano'n. Oo, kasi hindi naman, it's not about us eh. It's about the people of Manila. Tama ba? Hindi ako politiko Pinapamunahan lang. Pero totoo naman yun eh. It's all about you. It's always about you. Okay. Kami naman ano lamang instrumento lang eh. Okay. Ng pamahalaan. Tama. Na may kakayanang magpabago ng buhay ng tao. At dalawang bagay ang pagbabago. Pagpalubog o papataas. Okay. But we have the power to change. We have the power to move. We have the power to create. We have the power to serve. Ayun. And we have resources to do that. May message ba kayo kay Yorme? Ay, talaga po. Yes. Po. Loyal kami kay Salamat po. Ha? Si Yorme? Ay, swerte nyo naman. Ako nga, hindi ko siya inabot. Hindi siya available nung kinasal ako eh. Sige po, salamat po. Thank you, Sige po.